Mga kapenyo, tirahin na natin itong may init na issue ngayon. Pasok, intro! What's up mga kapenyo? Nais ko lang pag-usapan natin, no? Itong laban nga kanina neto ni Janrel Casimero aka Cuadro Alas laban dito kay Ugoni, na kung saan mga kapenyo nauwi nga sa draw ito after ng round 4 na laban nila neto ni Casimero. Sa totoo lang mga kapenyo, ito na yung isa sa the best, no, na laban ni Utol Casimero dahil talagang matibay din itong hapon, no, na kung saan sa round 1 pa lang, no, talagang nung binanat-banatan na ni Utol Janrel Casimero to, talagang pumapalag pa rin, no, itong si Ugoni. At talagang hindi siya basta-basta bumibitaw din. Gusto rin niya talagang manalo at pinakita din niya na isa rin siyang champion. O na kung saan, alam naman natin si Utol Casimero, kung hindi mo talaga kakayanin yung round 1 niya, round 2, round 3, sigurado babagsak ka. Pero dito mga kapenyo, no, iba yung pinakita ni Ugoni na talagang lumaban siya ng lumaban dito kay Utol Janrel Casimero. Sa katunayan nga, doon sa round 1, akala ko bumagsak etong si Ugoni. At yun pala mga kapenyo, sabi ng referee, parang nabangga lang ng siko na kung saan hindi tinawagan ng knockout. Tapos ngayon, doon sa round 2 naman mga kapenyo, talagang maganda pa rin ang pinapakitang performance nito ni Utol Casimero at talagang umaatake pa rin siya, no? Talagang on attack doon si Utol Casimero, pero lahat ng mga suntok, no, na ibinibigay ni Casimero sa kanya, talagang parang kinakain lang, no, ito ni Ugoni. Hanggang sa round 3 medyo napagod ito si Utol Janrel Casimero hanggang sa nagkaroon na ng opportunity etong si Ugoni na makaganti ng mga suntok din dito kay Janrel Casimero. At dito nga mga kapenyo, dumating na yung round 4 na hindi natin inaasahan na nagkaroon nga ng headbutt. Kaso ang problema lang dito, ito lang yung matinding katanungan ko mga kapenyo, bakit naging draw ang laban na kung saan alam naman natin na lamang etong si Utol Janrel Casimero doon sa laban na yan. Ako'y sobrang dismayado ako mga kapenyo at akala ko magiging fair fight ito. At sa tingin ko na naluto ang laban, no? Dahil napakadaming boksingero. Gaya nga nasabi ko kanina, Margarito versus Manny Pacquiao. Kita nyo yung mukha ni Margarito. Cotto versus Manny Pacquiao. Kita nyo yung mukha ni Cotto. Diba? Kitang-kita nyo kung paano nakikipagbasagan ng mukha talaga yung mga yun. At nagkakaroon din naman na accidental headbutt. Kahit kay Marquez nangyari yan at Manny Pacquiao nagkaroon ng accidental headbutt na halos duguan na rin ng mukha ni Marquez, pero tinuloy pa rin yung laban. Pero bakit dito Casimero versus Ugoni, biglang hininto na lang basta-basta yung laban na kung saan halos tinignan lang ng konti ng doktor at sinabi na ng referee, stop na. Samantalang si Ugoni ang nagpakita doon sa referee na nauntog nga siya, no, na nagkaroon sila ng headbutt neto ni Casimero. Akala ko talaga panalo na o decision ang magiging desisyon ng hurado, kaso ang desisyon ng hurado, draw. Paano naging draw itong laban na to na kung saan mga kapenyo, alam naman natin lahat, no? Lahat tayo nakanood, no? At lahat tayo kitang-kita natin yung nangyari talaga. Hindi dapat talaga naging draw yun Malayo sa draw yun mga kapenyo, no? Sobrang layo sa draw nun at talagang in-expect ko na makukuha natin to at panalo si Utol Janrel Casimero rito. Pero ang nangyari, bakit naman ganun, no? Yun yung isa nga sa matinding katanungan ko rito mga kapenyo na hindi ka paniwala talaga, no? Nakakadismaya kasi nga expect natin lahat, no, na talagang mananalo dito si Janrel Casimero. So dito mga kapenyo, hindi ko alam kung ano yung magiging lagay ngayon dito, kung makakalaban pa ba neto ni Utol Janrel etong si Naoya Inoue o makakalaban niya ulit etong si Ugoni for rematch dahil nag-draw sila. Pero alam niyo yun mga kapenyo, nakakadismaya lang kasi talagang kuha na ni Casimero to, kahit na alam naman natin na hiningal siya doon sa mga late rounds, pero bilang boksingero, kontrolado nila yun alam nila yun, alam nila yung gagawin nila doon, no? Alam naman natin, no, wag lang mapuruhan ng boksingero doon lang, pero yung ganun mga hingal, alam nila yan, kontrolado nila yan kung paano nila titipirin yung gasolina nila sa kanilang sarili, dahil sila mismo na lumalaban bilang professional boxer ang nakakaalam mismo niyan.
Diba? Kaya nga, yun lang yung medyo nairita ako, no, na sinasabi ng ibang tao, kesyo daw, hiningal, kulang na naman daw sa training. Hindi po totoo yun, no? Una pa lang, kung nasubaybayan nyo si Casimero, talaga makikita mo kung paano siya puspusan na nag-training, no? Kaya huwag nyo sabihin na gano'n, na hindi nag-training, kulang na naman, ganyan. Hindi po, makakapengyo. Siyempre, ikaw ba naman magbigay ng mga malalakas na suntok doon sa kalaban mo? Natural, sino hindi hihingalin doon sa loob ng 3 rounds, 4 na rounds, puro big shot yung mga tinitira, yung mga binibigay ni Casimero dito kay Ugoni, dahil gusto ni Casimero mapabagsak talaga ng round 1 to round 3 itong taon to. Pero sadyang matibay din itong si Ugoni, no, na kung saan bumilib din ako, kaso hindi lang ako bumibilib doon sa naging husga ng hurado nga dito sa Japan. So kung kayo tatanungin ko mga kapengyo, ano ang masasabi nyo dito na naman sa panibagong issue na kakaharapin ngayon ni Utol Casimero dahil naging draw yung laban? Kayo ba? Naniniwala ba kayo na draw talaga yung laban? Ako hindi mga kapengyo. Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapengyo, at lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat mga kapengyo, at kita-kita lang tayo sa susunod kong reaction videos. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real.